Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa unang linggo ng buwan ng Setyembre at itinalaga ang linggong ito bilang linggo ng pagpapahalaga sa kalikasan. Linggo kung saan kinikilala natin ang ating Ama na lumikha sa lahat ng nasa sanlibutan. Mabuting mga bagay. At sa pagdiriwang natin sa linggong ito ng paglikha, sa linggong ito ng mga nilikha, magandang balikan natin ang mga nagiging karanasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay na may kaugnayan sa mga nilikha ng Diyos. Alam nating lahat na mababasa natin sa aklat ng Henesis, Lumang Tipan, ang kwento ng paglikha. Ang bawat mga bagay na nakikita natin sa paligid, ang mga bundok, mga halaman, karagatan, kabundukan, kalawakan, ang lahat ng iyan, alam nating lahat, ay nilikha ng Diyos. At sa bawat paglikha, sinasabi ng Diyos, napakabuti ng tao na aking nilikha. Mabuti ang mga bagay na aking nilikha. Walang nilikha ang Diyos na masama. Walang nilikha ang Diyos na hindi maganda. Lahat ng kanyang nilikha ay mabuti at maganda. Kung papaanong ang Diyos ay lumikha, ang tao na pinagkatiwalaan niyang mga siwa sa lahat ng kanyang nilikha ay inaasahan niya na magiging kanyang ka-manlilikha, co-creator. At papaano tayo magiging ka-manlilikha ng Diyos? Kung ang Diyos na lumikha ay naglalagay ng kaayusan mula sa kaguluhan, di ba ganyan din tayo bilang kanyang ka-manlilikha? Nagiging katulad tayo ng Diyos kung saan inilalagay natin sa kaayusan ang kaguluhan sa ating paligid. Sinisigurado natin na ang lahat ay nasa kanya-kanyang dapat na pagkalagyan. Kaayusan, kabutihan, iyan ang ibig sabihin ng tayo ay maging ka-manlilikha ng Diyos. At kung iisa-isahin natin ang mga ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay, talaga nga bang nagiging ka-manlilikha tayo ng Diyos? O baka naman sa halip na ilagay sa ayos ang mga bagay-bagay sa ating paligid, tayo mismo ang nagpapagulo, tayo mismo ang sumisira, tayo mismo ang nagbabaliwala sa mga nilikha na ito ng Diyos. At ang epekto, kapag hindi tayo nagiging ka-manlilikha ng Diyos, ang mga pagwawalang bahala, ang mga hindi pagbibigay importansya na ginagawa natin sa paligid, sa kalikasan, ay tayo rin ang naghihirap. Tayo rin ang dumaranas ng hindi magandang epekto ng pagmamalabis sa kalikasan sa mga nilikha ng Diyos. Isang halimbawa, ang karanasan ng pagbaha. Bakit nagiging napakatindi ang pagbaha sa ating kapaligiran
ngayong mga panahon na ito. Dahil ang mga bundok na dapat tinataniman ng mga puno, kinakalbo. Iba't iba ang mga ginagawa ng mga kapatid nating pagmamalabis sa kabundukan. Kaya kapag naubos ang mga puno sa kabundukan, pagdating ng ulan, pagdating ng bagyo, anong mangyayari? Malawakang pagbaha. Papaano pa kung yung mga flood control project ay hindi naman talaga ginagawa ayon sa kung papaano siya dapat gawin? Alam natin yon. Napakainit na issue ang tungkol sa flood control project. Pagmamalabis, pagkamakasarili, pagkuha ng mga hindi naman talaga para sa akin, pero kinukuha ko, inaangkin ko, sinasarili ko. Sabi ng isang sekretary sa gobyerno, ang gumagawa ng mga ganitong bagay, magnanakaw. Ninanakaw nila ang pera para sana gamitin sa mga flood control project. At sa ganitong karanasan, sino ang nagdurusa? Yung mga walang pera, yung mga hindi nagnakaw, habang yung mga nagnakaw, yung mga nagmalabis, nakaupo sa pera. Sobra-sobrang pagmamalabis. Kaya nga, nataon na sa linggong ito, ibigay sa atin ang malinaw na pag-unawa. Ang lahat ng mabubuting bagay na nasa ating paligid ay nilikha ng Diyos. At nilikha ang lahat ng iyan para sa ikabubuti ng lahat at hindi para angkinin at sarilinin. Magkakaugnay ang bawat nilikha ng Diyos. Nagtutulungan dapat ang mga nilikhang iyan ng Diyos. Tinutulungan tayo ng mga kabundukan, tulungan din natin sila na manatiling maayos ang kalagayan. Mga kapatid, ang pagdiriwang ng linggong ito ay kaugnay ng encyclical na ipinalabas ng ating yumaong Santo Papa Pope Francis. Yung encyclical na may pangalan Laudato Si, pagpapahalaga sa kalikasan. Ibinabalik ng ating mahal na yumaong Santo Papa Pope Francis ang napakahalagang kamalayan na bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa Diyos na pangalagaan at siguraduhing nasa kaayusan ang bawat nilikha ng Diyos. May responsibilidad tayo at pananagutan natin ito sa Diyos. At papaano tayo magsisimula? Kailangan ba maging Superman para ayusin lahat? Ilagay lahat sa ayos? Parang hindi natin yon kaya. Ang kaya nating gawin at ang pwede nating gawin, simulan natin sa ating mga sarili. Meron kang basura na nasa iyong mga kamay,
Saan mo ilalagay? Medyo maalikabok ang mga upuan dahil sa mga pagsasaayos na ginagawa sa simbahan ngayon. Nitong mga nakaraang araw, talagang napakaalikabok dito sa loob ng simbahan sapagkat inilatag na yung 4 na malalaking marble slab dito sa harapan. Ang alikabok. Yung mga nagsisimba, gugustuhin mo ba na madumi yung uupuan mo? Siyempre hindi. May dalang tissue paper, pupunasan yung upuan, yung luhuran, at yung ginamit na pamunas, iiwan dyan sa may harapan ng inyong upuan. Ang saya-saya, di ba? Minsan, habang nagbibiyahe, nakasakay sa sasakyan, biglang may makikita akong nandoon sa unahang sasakyan, sa jeep o anumang sasakyan, biglang maghahagis ng basura sa labas. Problema sa mga subdivision, may basura, hindi dumaraan ang truck. Ayaw mong nandyan sa loob ng bakuran mo, ng bahay mo, ilalabas mo ng gate, ilalabos mo sa tapat, o kaya naman kung may bakanting lote, yun ang magandang paglagyan ng mga basura. At siyempre, ilalabas mo yan nang walang nakakakita para hindi ka makita na ikaw ang naglagay ng basura doon. Disiplina na dapat magsimula sa sarili. Ang dami nating dapat silipin, ang dami nating dapat makita na mga pagmamalabis sa kalikasan, pagmamalabis sa pera ng bayan. Ipanalangin natin sa Diyos na itong ginagawang mga investigasyon sa Senado, sa Kongreso, at kung meron mang hiwalay na investigative body na binubuo, maging totoo nawa silang lahat at tapat sa kanilang tungkulin. Mabigyan ng hustisya ang inang kalikasan, mabigyan ng katarungan ang mga naging pagmamalabis, at mabigyan ng karampatang hatol ang mga naging sobrang sakim, sobrang makasarili. Ipanalangin natin sa Diyos na sa linggong ito ng pagdiriwang ng linggo ng paglikha, tayong lahat nawa ay tunay na maging ka-manlilikha ng Diyos. Co-creator of God. Kung saan sa aking simpleng pamamaraan, magiging responsable ako sa paglalagay sa kaayusan, kalinisan sa aking paligid. At ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang ito. Amen.